Investing in REITs is one of the ways to earn passive income, and MREIT is one of the largest REITs listed in the Philippine stock market. Pero okay ba mag-invest kay MREIT? Sa video na ito, I will give my stock review on MREIT and I hope makakapagdagdag information or makakatulong ito sa iyong analysis sa company. Let us start with its ownership. Si MegaWorld ang parent company ni MREIT, and together with its affiliates, they own up to 52.72%. The remaining 47.28% ay hawak ng public shareholders. MREIT and MegaWorld are part of Alliance Global Group, which is one of the largest conglomerates in the Philippines. It is also listed in the stock market as AGI. Alliance Global is into food and beverage, real estate, tourism entertainment, quick service restaurant, and infrastructure through its key subsidiaries na sina MegaWorld, Emperador, Travelers, Golden Arches, and Infracorp. The main man behind Alliance Global is Mr. Andrew Tan, who is currently the chairman of the group. He is also supported by his eldest son, si Mr. Kevin Tan, serving as the vice chairman, director, president, and CEO of the group. Si Mr. Kevin Tan din ay nagsiserve as director, president at CEO ni MREIT. Ito naman ang business ni MREIT. Tulad ng ibang REITs, si MREIT ay may hawak na mga properties o nagmamayari siya ng mga real estate properties, in particular mga office buildings. Pero ang mga lupa sa mga buildings na ito ay pagmamayari ni MegaWorld. Meron 25 years renewable to another 25 years lease agreement si MREIT at MegaWorld sa mga lupa. Pero for now, okay lang ito dahil halos iisa lang din naman sila. Then ang mga properties na ito ay pinapaupa sa mga companies which are mainly BPOs and traditional offices. Meron din retail at hotel. At least 90% ng kanilang income ay dapat ibibigay sa mga shareholders in the form of dividends. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-invest sa mga REITs. From 10 properties since IPO nila noong 2021, naging 18 properties ang hawak ni MREIT. Basically, growing ang company na ito. Sa dividends naman, quarterly nagbibigay ng dividend si MREIT at tumataas din ang binibigay niyang dividend from 2021. Ito naman ang mga nakita kong key considerations kung bakit okay mag-invest kay MREIT. First, MREIT is part of a strong business group. Tulad ng nabanggit ko, part si MREIT sa Alliance Global Group na isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas and continuously growing. At ang mga companies under Alliance Global ay considered among the top companies din. Una si MegaWorld, which is also listed in the stock market as MEG. And it is not only among the leading real estate developer, but also considered as the largest office developer and landlord in the Philippines. Then si Emperador, also listed in the PSE as EMP or EMP. It is the Philippines' biggest liquor company and the world's largest brandy manufacturer. Si Golden Arches o kilala sa McDonald's ay isa sa mga largest at saka popular na quick service restaurant sa Pilipinas at sa buong mundo. Then, under Travelers International ay si Newport World Resorts o dating kilala na si Resorts World Manila. According to Forbes, si Mr. Andrew Tan ay top 13 richest man sa Pilipinas with net worth of approximately 1.8 to 1.9 billion US dollars. So we can see na hindi small-time company si MREIT. Since it is part of a big business group, it can create business synergies and enjoy support from other group companies. Then, next key investment consideration ko ay ang good quality assets ni MREIT. MREIT has 18 properties and they are located in different places. Meron sa Quezon City, sa Taguig at sa Iloilo. Kumbaga, hindi lang nasa iisang city o isang lugar lang. And these properties are in prime locations, mga nasa well-developed townships at central business hubs. Also, okay din ang revenue contribution ng bawat properties. Sa table na ito, makikita yung largest contributor ng rental income ay hanggang 11% lang. Ayaw kasi natin yung nakakonsentrate lang sa isang property ang majority ng source of income ng company. Okay din ang occupancy rate ni MREIT at 95%. For me, above 90% occupancy is good. Then, point 3 ay consistent ang dividends with attractive yield si MREIT.
Tulad ng pinakita ko kanina, consistent sa dividend payout si MREIT. And so far since IPO, hindi pa siya sumablay sa pagbibigay ng dividends quarterly. Also, okay din ang dividend yield at 7.4%. Another key consideration to invest in MREIT ay ang kanyang potential for growth. As among the largest real estate developer, si MegaWorld ay may maraming properties at marami pang projects. And these properties ay pwedeng ma-infuse kay MREIT. As reported, may target si MREIT to reach 500,000 square meters of gross leasable area by the end of 2024 and a goal of 1 million square meter before 2030. Currently, approximately 325,000 square meters ang gross leasable area ni MREIT. Ano-ano naman ang mga negative points or mga key concerns ko kay MREIT? Una, declining ang rental income ni MREIT. Normally, pag nag-present ang company ng financial statements, kinukumpara niya ang performance ng current period versus the same period of the previous year. Example, sa latest financials ni MREIT, pinapakita ang second quarter 2024 versus second quarter of 2023. O kaya, first half of 2024 versus first half of 2023. Normal ito or okay ito, lalo na kapag seasonal ang business ng company tulad ng mga restaurants. Pero sa case ni MREIT, dahil sa nature ng business niya, mas prefer ko na i-compare ang current period sa mga sinundan niyang period. Ito ang breakdown ng quarterly revenue ni MREIT. Makikita na since first quarter of 2023, pababa ang rental income ng company. Although tumaas ito nung fourth quarter 2023 at first quarter 2024, muli itong bumaba nitong last quarter. Mas mababa pa kumpara sa 2023. And this is not a good sign for me. Another key risk or concern ko ay ang kanyang operating cash flow. Sa latest financial report ni MREIT, makikita na ang operating cash flow ng company ay 1:1 sa financing cash flow niya. For me, dapat well-sufficient ang operating cash flow para makover ang dividends at loan payments. As we can see, the operating cash flow is boosted by increase in account payables. Meaning, nakadagdag sa kanyang operating cash flow ang hindi niya pagbayad ng payables niya. Actually, from 2022, tumataas lang ang payables niya, which implies na hindi niya nababayaran ang mga ito. Although these payables are to related parties, kailangan pa rin niyang bayaran ito. And the problem is, pag na-consider niyang bayaran ito, mas less ang operating cash flow niya para makover ang mandatory dividends at loan payments. Hindi naman pwedeng bawasan ni MREIT ang dividends dahil negative ito para sa mga investors. At hindi naman niya pwedeng i-delay ang interest payments. Regarding naman sa utang niya, okay pa rin naman ang kanyang debt to equity or gearing ratio at 0.12. Sa ngayon, interest pa lang ang binabayaran niya. Pero later on, kailangan na rin niya magbayad kasama ang principal. Although ine-expect na mas mababa ang interest rate later, I expect na mas mataas pa rin ang kanyang total loan payments. Kung pagsasamahin natin ang point 1 at point 2, meron tayong una, declining rental income. Then, neck to neck ang operating cash flow sa kanyang financial obligations. Plus, yung cash flow niya ay na-boost lang ng increase in payables. And then, yung loan payments ay expect na tumaas sa future. So, kung hindi mag-i-improve ang kanyang operating cash flow, magkakaroon ito ng pressure sa pagbayad niya ng dividends. Disclaimer lang, lahat ng ito ay based on my personal opinion and for information purposes only. Dapat mag-conduct ng sariling research or due diligence bago mag-invest. Limited lang ang aking information and for sure, there are more positive and negative points kay MREIT. Actually, gusto ko din malaman ang ibang information tulad ng details ng mga tenants, yung average lease expiry ng mga ito. For personal disclosure, as of the making of this video, meron akong hawak na MREIT. Nakatanggap ako ng dividends niya nung last payment. While I intend to hold it for the long term, pwede ko siyang ibenta anytime. Gusto ko din naman ang opinion nyo kay MREIT at sa video na ito. At kung meron kayong mga ibang suggestions, please let me know sa comment section. Thank you for watching and see you again in the next video.